Magandang araw po sa inyong lahat. Good day, good evening, good morning. Pagpapala po sa ating lahat at sa ating mga sambahayan na kinakabilangan natin. Papag-usapan po natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating buhay, ang ating pamilya. Alam natin na dito tayo natututo magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ngunit sa panahon ngayon, maraming pagsubok ang kinakaharap ng bawat pamilya. Mga hindi pagkakaunawaan, pagkukulang sa isa't isa, at iba pang mga hamon sa buhay. Kaya naman bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na tularan ang pagmamahal ni Kristo sa ating pamilya. Isang pag-ibig na hindi makasarili, hindi madaling magalit, at laging nagpapatawad. Sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 5:1-2, 5:1 and 2. Yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano natin maisasabuhay ang pagmamahal ni Kristo sa ating pamilya upang maging mas matibay, mas mapagmahal at mas pinagpala ang ating tahanan. Paano po ba tayo magmahal na gaya ni Kristo? Sa panahong nabuhay si Jesus sa mundo, dito sa ating daigdig, ay lumakad siya at nakihalubilo sa mga tao na larawan ng pagmamahal at pag-ibig at pagmamalasakit, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagiging mapanalanginin. Sa ika-13 kabanata ng Juan, ay ipinakita ni Jesus ang kanyang kapakumbabaan. Pinaglingkuran ni Jesus ang kanyang maalagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang paa. At sa bandang talata 33 ay nagpapaalam si Jesus sa napipinto niyang paglisan. Hindi na nila sila makakasama. At nag-iwan siya ng isang tagubilin. Sa verse 34, sinabi niya, "Isang utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganun din naman magmahalan kayo." Sa verse 35, sinabi niya, "Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang pag-ibig ni Kristo na may natatanging elemento ng kapakumbabaan ay kinakailangan natin sa ating pamilya. Mayroon kasing mga kanya-kanyang pamilya rin na pinanggalingan ang dalawang tao na pinagsama sa basbas ng kasal. Kaya't hindi nila maiiwasan na may mga pagtatalo, may mga bagay na nakagawian, ngunit napag-uusapan at maaaring isuko o ipakipagkasundo kung paano ipagpapaubaya sa isa't isa. Basta lamang mayroong paggalang sa karapatan ng bawat isa na dulot ng pag-ibig na tulad ng kay Kristo. Mahinahon, maintindihin, mapagpaaluan, at laging handang magpaubaya kung kinakailangan. Kaya nga sa tagubilin sa atin sa Ephesians, kabanatang 5, talatang 21, 22, 25, 26 hanggang 33 ay binibigyan ng tagubilin ang mga asawang lalaki at asawang babae. Sinasabihan sila sa verse 21, "Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon."
Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Sa talatang 33, ito'y para rin sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Sa ating mga magulang ay may tagubilin rin. Sa Colosas 3:21, sinasabi, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Kaya't bigyang halaga natin ang ating mga anak, bawat isa ay may angking dunong, may talino, may kaloob, at huwag nating siraan ng loob. Sikapin nating maigabay sila sa landas ng tagumpay at kasapatan. At sikapin din nating hindi nagtatangi, manapa ay laging patas tayo sa pagdisiplina man o sa pagpapaaluan, gawin nating makatarungan. Mga panunudyo, pagbibiro o paghamon ng kakayahan nila ay huwag sanang humantong na maghimagsik sila at sadyain na gawin yung alam nilang ayaw natin. At kung paanong naging mahabagin, mapagpahinuhod, at nagiging mapagpaaluan ang mapagpalang Diyos sa atin, ay sikapin nating tularan ito sa pagkalinga sa mga anak natin. Gayunpaman, nais ko ring paalalahanan ang mga kabataan, ang mga anak patungkol sa kanilang magulang. Sa Efeso 6:1-3, sinasabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Lagi po nating alalahanin na love in a family ay characterized by deep affection, respect, loyalty, and a healthy attachment to each other. At sa atin pong pamilya, pakita po natin ang love of Christ. Sama-sama nating pagsamba, pagbabasa ng Bible, pagdadasal, pagpapanalangin, paglilingkod sa isa't isa, pagpahayag ng ating pag-ibig, pwede sa mga time, sa gift, sa kung ano man na maaari nating express ang love natin sa kanila. At sa atin, mga magulang, ay panatilihin natin ang ating pananampalataya. Ipakita natin to sa ating pamilya. Support each other through good and bad times. Amen. Kaya't anuman po ang maging hamon o hadlang, Diyos ang nakakaalam ng kahantungan. Alam din ito ni Jesus at pupuniin niya tayo ng pag-ibig na katulad ng sa Kanya sa ating mga puso upang sa gabay ng Espiritong Banal ay matawid natin ang lahat ng balakid. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama naming nasa langit, Ikaw po na nagtatag ng pamilya, nang likhain mo ang tao. Dalangin po namin, Ama, na patatagin mo po ang bawat pamilya sa pagmamahalan. Pagtibayin mo po kami sa pag-ibig na ipinadama mo sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Manatili po kami sa pananampalataya sa kalayaan at kaligtasan mula sa sumpa ng kasalanan. At mapuno po kami ng pagpapala sa pag-asa na makakapiling ka sa walang hanggan.
Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen.